Doon pa lang po sa NC, mga kapatid. Medyo kaba pa lang po ang nararamdaman ko. Hanggang sa mag-zombie na mga kapatid, yung lumalakas na po yung break. Hanggang sa tumaya na dito mga kapatid. Ang bilis na po ng tibok. Pero, bagamat na gano'n nararamdaman natin mga kapatid, pasalamat natin yun na nakakaramdam tayo ng gano'n ng kaba mga kapatid. Sapagkat, pinapakita mo sa sarili mo mga kapatid na hindi mo kaya kung wala ang Diyos. Amen. Kasi kung hindi ka nakakabahan mga kapatid, hindi na ang Panginoon ang iyong tinataas. Praise God. Hindi mo yung sarili na. Amen. So, bago pa tayo mag-umpisa, may babasahin na po muna ang verse. Sabi po sa Marcos chapter 14 verse 28, gayon may pagkabangon ko, ay mauuna ako sa inyo sa Galilee. Amen. Hinihiling ko po si Pastor Ray para manalangin. Lord Jesus, lahat po kami para makinig po ng inyong mga salita, Panginoon. Kayo po ang bigay sa amin ng karunungan, Panginoon. Galitin niyo po sa Sister Linda na daluyan ng inyong mahiwagang salita, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa kalakasan sa kanya, Panginoon, at kapangyarihan, Panginoon. Naman ang kanyang sasabihin, Panginoon, ito ay titibo sa aming mga puso at isasabuhay po namin ito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na pinili mo kami at sino mang tumatayo sa pulpito, Panginoon, ay ikaw at ang iyong kapangyarihan ang naharal. Wala pong iba, Panginoon. Kaya sa gabi ito, Panginoon, gamitin mo siya na nandoon ang iyong salita at kami ay makikinig, Panginoon, at ito po ay gagawin namin, Panginoon. Ito po aming itinataas, sinasamba, sasalamatan at higit sa lahat, minamahal sa pangalan mo, Jesus. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Okay na po tayo mga kapatid. Sabi nga po sa Marcos chapter 14 verse 8, ulit ko na po, gayon may pagkabangon ko, ay mauuna ako sa inyo sa Galilee. Amen. So, ang pamagat po mga kapatid na ating tatalakayin sa mga oras na ito, ay pinamagatang, nasa unahan mo ang Diyos. Amen. So kapatid, hindi ka kailanman dinadala ng Panginoon sa isang sitwasyon na nag-iisa. Amen? Lagi siyang naguunan sa kanyang mga anak. Tulad ng kanyang ginawa sa mga anak na Israel. Pinangunahan niya sila sa pamamagitan ng isang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Amen. Kaya kapatid, palaging nauuna sa iyo ang Panginoon sa kahit anumang sitwasyon na makakaharap mo. Di na kailanman nabibigla ang Panginoon sa mga nararanasan mo sa iyong buhay, sapagkat naranasan na rin niya iyon. Amen? Ngunit handa siyang tugunan kung ano ang iyong pangangailangan, dahil nauna na siya sa iyo, at alam na alam niya kung ano ang iyong kakailanganin sa iyong paglalakbay. Sabi nga po sa Deuteronomy, chapter 31, verse 8, at ang Panginoon ay siya magpapauna sa iyo. Siya isa sa iyo. Hindi ka niya iiwan, ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matatakot, ni manglulupaypay. Amen. Kapatid, hindi naman po nauuna sa iyo ang Panginoon, kundi siya ay nasa tabi mo pa at likuran, upang ikaw ay proteksyonan at aluin. Sabi nga po sa awit, 139 verse 7 to 12, saan ako paroroon nang mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas nang mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Siyon, narito, ikaw ay nandoon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at tumahan sa pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay hahawak sa akin. 11. Kung aking sabihin, tunay na tatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi. Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang ng parang araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkapares sa iyo. Amen? Ay mga kapatid, alam ng Diyos na matataranta ang kanyang mga alagad. Kaya tiniyak niya sa kanila na ano man ang mangyari, saan man sila magpunta, ay makakapunta sila ng may tiwala na nauna na siya sa kanila. Amen? Naranasan na po ni Pablo ang katiyakan ito. Sabi nga po sa Gawa, chapter 18, verse 9,
At sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pamitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka, at huwag kang tumahimik. Ganun din po sa chapter 23, verse 11. At nang sumunod na gabi, ay lumapit sa kanya ang Panginoon. At sinabi, laksan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano ang pagkatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangan patutuhanan mo rin gayon sa Roma. Amen. Sa gitna ng mga nakalilitong pangyayari, mga kapatid, naroon ang kanyang Panginoon. Amen. Kaya kung ikaw man ay nakakaranas ng mga trials sa buhay, mga kapatid, isipin mo ang Panginoon na naon na siya sa iyo. Amen. At sasamahan ka niya. Amen. Alam ng Panginoon kung ano ang nararanasan natin sa buhay. At siya ay handang tugunan kung ano ang ating pangangailangan. Ang nais lamang po ng Panginoon, mga kapatid, ay magpakatatag po tayo. Magpakalakas, mga kapatid. Sabi nga po sa Joshua chapter 1 verse 9, hindi pa kita inutusan, ikaw ay magpakatapang at magpakalakas ng mabuti, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo sa agkaman pumaro. Amen? So tunay nga na sa mundong ito, ay marami tayong mga pagsubok na pagdadaanan, mga kapatid, na siyang maaaring magpahina, magpabagsak sa atin, kung ito ay sa sarili din lamang po natin. Amen? Ngunit kung maniniwala tayo sa pangako ng Panginoon, na sasamahan niya tayo, ay hindi tayo manghihinaan ng loob. Amen? Praise Pasensya na God. po kayo, mga kapatid. Hallelujah. Wait lang po ah. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Kasi nararanasan ko din po ito, mga kapatid. Lahat naman po tayo mararanasan niyo yun. Daraan tayo lahat, mga kapatid, sa iba't ibang pagsubok. Mga trial sa buhay. Alam niyo, kapatid, maniniwala lang po tayo sa pangako ng Panginoon. Hindi tayo makakaramdam ng ang hina eh. Amen? Yes. Nandun yung lakas na loob na ibibigay niya sa atin. Yung mga pagsubok na nararanasan sa atin sa buhay, mga kapatid, alam naman natin na lilipas lang yan. Kasi wala namang permanente dito sa mundo. Amen? So kapatid, kapag maniniwala ka lang po sa pangako ng Panginoon, naroon ang katagumpayan. Yes, makakaranas ka ng mga trials sa buhay. Pero ang sa huli nito ay katagumpayan. So kung sa panahon natin ngayon, sunod-sunod sa pagsubok natin nararanasan bilang anak ng Diyos. Grabe Amen? talaga. So, kailangan lang natin na magtiwala sa Panginoon. Kasi siya na yung una nating malalapitan. Amen? So, sabi nga po sa dito nga po sa titulo na Jesus na tinatawag na Emmanuel, mga kapatid, ay ang ibig sabihin nito ay kasama natin ang Panginoon. Sabi nga po sa Mateo chapter 1 verse 23, narito, ang dalagay magdadalang tao at mamanak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ng Diyos. Amen. Nang dumating si Jesus dito sa sanlibutan, tunay nga nakasama natin ng Panginoon. At dahil ang Diyos ay kasama natin, alam natin na hindi tayo mahihiwalay sa kanyang pag-ibig kailanman. Sabi nga po sa Roma, chapter 8, verse 38 to 39, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. So ang presensya po ng Panginoon ang siyang mag-uudyok sa ating mga kapatid na gawin ang kalooban ng Panginoon. Dinadaig po ng presensya ng Panginoon na yung mga takot natin, pangamba,
kawalang kasiyahan, mga kapatid na kabalisahan. Sabi nga po sa Hebreo chapter 13, verse 5, Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagsaya kayo sa inyo tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Amen. Ang banal po na Espiritu ang laging nananalangin po para sa atin. Pinapaalalahanan po tayo ng banal na Espiritu na laging manalangin. Sabi nga po sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 17, magsipanalangin kayong walang pati. Amen. Ito po yung nangangahulugan na panatilihin po natin ang ugali ng panalangin. Amen. At pakikinig upang masambit natin ang panalangin sa Panginoon kahit sa manya tayo na ay sakali. Siya ay malapit sa kanyang mga anak. Amen. At siya ay nakikinig sa kanilang mga daig. Sabi nga po sa mga awit, chapter 34, verse 15, ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daig. Amen. Kailangan po natin patunayan, mga kapatid, na tayo po ay totoong lumalakad kasama ang Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ng palagi ang pagsangguni sa kanyang mga salita, pakikisama sa ibang mananampalataya, paghingi ng payo sa mga pastor at kaibigang Kristiyano, mga kapatid. At ugaliin din po natin, mga kapatid, na tayo ay dumalo sa gawain ng Panginoon sa lahat po ng pagkakataon. Amen. Ang banal na Espiritu ang siyang mangunguna para sa atin. At makikita po natin kikilos ang Panginoon. Amen. Sabi nga po, di ba, kahit nakakaranas ka ng mga trials sa buhay, isipin mo lagi ang Panginoon na pagtagumpayan na niya yan, mga kapatid. Amen. Kung napagtagumpayan ako ng Panginoon, mapagtatagumpayan mo rin yan, basta lagi mo siyang kasama. Amen, mga kapatid. So, ang Diyos ay lagi natin kasama, mga kapatid. Kaya bilang anak ng Panginoon, mga kapatid, panghawakan mo ang kaalamang nauna na ang tagapagligtas sa iyo at sasamahan ka niya sa bawat kernas mo sa iyong buhay. Sapagat iyan ang kagalakan ng buhay Kristiyano, mga kapatid. Amen? Yes, darating tayo sa point na panghihinaan tayo kapag may darating ng mga trials sa buhay natin. Darating tayo sa point na panghihinaan tayo, mga kapatid. Totoo naman po yun eh. Amen? Sapagat naranasan ko din po yun. Pero huwag natin ikalungkot bago sa ikagalap po natin yun. Amen? Kasi huwag ka mag-expect na kapag katanggapin mo ang Panginoon mo sa iyong buhay, ay hindi ka na makakaranas ng mga pagsubok. I-expect na po natin sa ating sarili, mga kapatid, na once kang gagawin mo ang Panginoon sa iyong buhay, maglingkod ka sa Kanya, mga kapatid, mas doble pa ang mga pagsubok na darating sa iyong buhay. Amen? Kumpara sa mga pagsubok na naranasan mo sa katibutan gawa. Amen, mga kapatid? Ngunit hindi natin ikalungkot yan. Kasi ang pagsubok, mga kapatid, ay isa rin blessing para sa atin. Amen? Isang blessing na kung saan mas mapapalalim pa ang ating relasyon sa Panginoon, na mas makikilala pa natin siya ng lubusan. Isang blessing na kung saan magpapakatatag pa sa ating faith kay Lord. Amen? Pero sa totoo lang po, mga kapatid, sa buhay ko, marami hindi nyo napapansin o marami hindi halata, mga kapatid, kasi lagi lang po ako tumatawa eh. Ugali ko na po talaga yung mga kapatid na laging tumatawa. Amen? Pero sa buhay ko ay nakakaranas nito mga kapatid ng trials. Pagsubok sa buhay. Alam niyo, mga kapatid, siya na kayo, mga kapatid, mabilis na pa talaga tumululuha ko. Sa buhay ko, mga kapatid, alam niyo, marami akong prayer kay Lord. Pero may isang higit na nakakahigit ng mga kapatid na prayer na nais ko pa talaga mangyari sa buhay ko. Okay lang sa akin na hindi mangyari yung mga iba kong prayer. Kalooban pa rin ng Panginoon na magaganap. Hindi po kalooban natin. Pero yung isang prayer na yun, mga kapatid, ay nais ko pa talaga mangyari sa buhay. Which is yung makasama ko yung pamilya dito.
Praise. Darating ako sa buhay ko, mga kapatid, na iniiyak ko yun sa Panginoon. Hindi ka nag-iisa. Isang ako, Hallelujah. isang ako, binubulungan ako ng bawal eh. Na sinasabi niya sa akin na huwag ka na maglingkod. Napapakot ka lang. Bumalik ka na sa dati mong pagmumuhay. Kasi doon, nagiging close mo sila, nakakasabayan mo kung ano yung ginagawa nila. Kaya huwag ka nang maglingkod sa Diyos mo. Pero alam niyo mga kapatid, at yung pumapasok yun sa isip ko, nariyan ng Panginoon, biglang sisingit. Sinasabi niya sa akin, hindi, tuloy ka lang. Alam mo na ang katotohanan. Praise God. Pinaramdam na sa iyo ng Panginoon. Yung pagkilos niya, yung pag-ibig niya, mga kapatid. Kaya bakit ka susuko? Amen. Kaya tuloy lang. Alam niyo mga kapatid, sa tuwing papasok mo sa isip ko, doon na lang nung balik yung lakas ko. Minsan ako naman yung bubulong sa sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, mga kapatid, na, oo nga naman, alam mo na yung katotohanan, ba't ka masusuko? Narito ka na. Praise God. Tuloy-tuloy ka lang. Amen. Kaya, pag tuwing linggo, mga kapatid, kapag pinaparamdam ng Panginoon, yung pagkilos niya, mga kapatid, sa buhay ko, doon sa napapaluha ko, mga kapatid, na lagi niya akong ginagawa yan. Nakikita ng Panginoon kung ano ang sitwasyon ko, mga kapatid. Kasi iniiyak ko sa Panginoon eh. Minsan tinatanong ko siya, kung nagbumubuo sa isipan ko na, Lord, bakit ako? Bakit ako yung unang mong tinawag sa aming magkakapatid? Samantalang, nauna naman sila mabaptize dito eh. Yung iba po kasi mga kapatid eh, nabaptize na po dito mga kapatid. Hindi lang po sila nagtuloy-tuloy. Ako lang po yung nagtuloy-tuloy sa amin. Kasama ko yung isang kapatid na kasama ko ngayon dito. Minsan buo sa katanong sa isip ko mga kapatid yung mga tanong na yun. Na nakakita ko, bakit ako yung unang mong tinawag eh? Mahina ako eh. Mahihayin ako. Wala akong lakas sa loob na ipangaral sa kanila yung salita mo. Kaya bakit ako? Ano kapatid? Sinatanong ko yun sa Panginoon. May sagot agad yung Panginoon sa akin. Sinasabi niya sa akin na may dahilan. May dahilan kung bakit ikaw ang una kong tinawag. May purpose Hallelujah. ako para sa'yo. Kasi ang pamilya mo, hindi nakakaalam ng katotohanan. Kaya ikaw ang tinawag ko. Kasi para alam sa kanila kung ano yung totoo. At pagka yung sinasagot sa akin ng Panginoon mga kapatid, nagtitiwala na lang ako sa Kanya. Kaya ako yung una tinawag dahil may purpose siya sa akin. Amen. Amen. Alam nyo, nais ko lang naman na wala man tayo ibang hangad, kundi ang baligtas ng aking pamilya. Amen. Masakit para sa akin bilang naglilingkod sa Panginoon na kapag nakikita mo sila sa bahay, ikaw lagi maatid sa church, tatanggihan ka nila pagkayayain mo sila. Di ba po, masakit para sa atin bilang anak ng Diyos. Minsan po, dumarating pa sa point na pagsasalitaan pa ng masasakit na salita, yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Alam yung sa pag dumarating yung point ng mga ganun mga kapatid, nakakarinig ako ng masasakit na salita, yung pinagsasabihan ng masasakit na salita, yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Yung luha ko niyan, ang bilis tumulog. Hallelujah. Kasi masakit sa akin eh. Bilang anak ng Panginoon, na pagsasalitaan nila ng ganoon yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Di ba, masakit para sa atin, naglilingkod sa Panginoon, how much sa Panginoon pa? Dahil tinatanggihan siya ng kanyang nilikha. Amen? Ano yung, minsan naaawa ko eh. Naaawa ko sa mga kapatid ko. Yung iba po kasi
nasa probinsya mga kapatid. Ngayon sana, makakasama ko sana sila. Kaso lang ang kaaway talagang gagawa ng paraan para hindi sila makapunta. Sa totoo lang mga kapatid, pansit lang po sana yung inahanda ko Natuwa lang ako din. Nagdagdag pa sila mga kapatid. Tapos nabigla lang ako sa sinabi ng kuya ko na nagtanong siya sa akin na anong oras yung Bible study mo. Sabi ko, 7:30 Sabi niya sa akin, sige. Sabi rin ng kasama niya doon sa bahay, pupunta kami. Masaya na sana ako Isang gift na yun para sa akin kasi bukas kaarawan ko na. Praise God. Wala akong ibang hangad, hindi ko hangad ang mga bagay, mga material na bagay. Pinipray ko sa Panginoon na Lord, hindi mahalaga sa akin ang kahit anong bagay, kahit anong material, na kung anong gift ibigay sa akin. Kahit yung makasama ko lang ang pamilya ko dito, gift na yun ang pinakamahalaga sa akin. Kasi sa totoo lang mga kapatid, yung number 1 po talaga na umuusik sa akin. Yung partner ko po talaga, yun po talaga, matigas po talaga yun. Para sa mga kapatid ko. Pero hindi po ako sumusuko. Di ba nga sabi ng Panginoon, don't give up and always pray because God is with us. Amen. Kaya sa Kanya lang po tayo magtiwala. Sa Kanya lang po tayo manalig. Sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Sapagkat sa Diyos, lahat ay posible. Amen. Kaya hanggang dito na lang po ang aking babanggit mga kapatid. To God be all the glory. Praise God mga kapatid. So, sabi nga ni Sister Elinda, kung yun sinabi niya na meron ka mong dapat i-pray at akayin yung pamilya mo na yun mga kapatid. Kamag-anak mo, family natin, pinsan mga kapatid. Alam niyo, pagdating sa pag-aakay, diyan ako convict ang aking puso kasi ang Panginoon nagbibigay sa akin na message na kapag ka nandun ako sa kalangitan at makita mo yung kamag-anak mo nandun, nasa kapahamakan. Di ba yung isang mayaman at si Abraham, natanaw niya yung nang mayaman, yung si Abraham na nandun sa lugar na napakaganda at yung mayaman nandun sa lugar ng pagdurusa. Maaari yung mga kaibigan natin o yung mga kamag-anak natin, maaari sasabihin nila sa atin, alam mo pala ang katotohanan, bakit hindi mo ako pinilit? Ba't di mo ako pinilit na share ng Word of God? Dalhin kahit matigas ang ulo ko. Maaari ganun ang banggitin nila mga kapatid. Ganun ang naiisip ko Maaari masasabi nila, alam mo pala, Pastor Jim, na dapat akong maglingkod sa Panginoon, dapat mabaptize ako. Ba't di mo ko pinilit? Nandito tuloy ako ngayon. Maaaring ganun ang sabihin nila. Ayun ang na-imagine ko mga kapatid. Amen. Kaya yung mga kapatid ko, yung mga mahal ko sa buhay, sinesharan ko na sila ng Word of God, ini-encourage ko na mag-pray, paunti-unti mga kapatid. Dahil hindi sila maliligtas kung wala sila sa Panginoon mga kapatid Ang tanging kaligtasan lang nasa Panginoon. Alam niyo naman ang trials, anumang pagsubok natin pinagdadaanan. Ang pinakamakapangyarihang salita at pangako ng binigay sa atin ng Panginoon. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Yun yung pinakamakapangyarihang pangako ng Panginoon para sa akin. Na hindi ka iiwan. Sa tuwing naiisip natin ang Diyos na lagi natin siyang kasama. Alam niyo ang Bible, hindi siya nangako na pag ikaw ay naglingkod sa Kanya, wala nang pagsubok. Wala tayong mababasa sa Bible na ganyan. Ang sinabi lang ng Panginoon, kahit may trials, kahit may pagsubok, sasamahan kita. Hindi kita iiwan. Amen. Merong kalakasan. Kaya si Pablo malakas mga kapatid. Amen. Kaya si Pablo ay matapang.
Amen, na naglilingkod sa Panginoon. Si Pablo ay tinatawag sa theologian na spiritual giant, mga kapatid. Amen, matapang siya dahil alam niya na totoo ang pinaglilingkuran niya. Amen. Manatili lang sa paglilingkod, pag-pray lang natin yung mga mahal natin sa buhay, mga kapatid. Na isang araw, ililigtas ng Panginoon. Isang araw, may kita mo siya, nakasama mo na siya. Hallelujah, nagpupuri at nagsasamba sa harapan ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay malapit nang dumating, mga kapatid. Tayo po'y tumayo, mga kapatid, purihin ang Panginoon.